What's up mga tol? Ngayon mag-assemble tayo ng 6.5 no na column. Meron akong product dito ng 6.5. Papalitan natin yung Vital Pro natin ng 6.5 ng Mecman na speaker. So the same lang siya ng wattage no. Ito kasi is 150 watts RMS isa. So meron ako dun isa 150 din. So check natin no. Turuan ko rin kayo paano mag-wiring ng column na 4x1 na tweeter. Okay? Wait lang. Tanggalin ko lang yung mga screws. Ito, so unbox natin yung speaker natin na 6.5. Ferrite lang to ha. Hindi pa to ano yung dimium. Okay. So itong box, meron ako dito 12 pieces. Ito sa isang box meron siyang 4. So, sa test natin ngayon, gagamit lang tayo ng 4. Ayan, unbox natin. Oh my God. Agoy, yan. Si Piper. Ang initial ko pangalan dito brad is Black Widow. Pero nung nakita ko pala na may Black Widow na pala si PV ng USA. And brad. Okay. So, tinatang ko na siya ng pangalan ng Viper din. Makapal din yung magnet niya brad. Oh. Okay, so ito is 150 RMS. Sabi ng supplier. So, this is 6.5 watts. Zoom ko nga. 6.5 watts, 150, 6.5 inch, 150 watts, 300 watts peak, 93 dB. Mababa lang yung SPL niya kasi na-ferrite to. So, ang name is BW6. Model niya, 8 ohms. Frequency niya is 90 Hz to 4 kHz. Tapos yung voice coil size niya is 2 inch. Yung tapping point niya is ito. Yung mayroong nipple. Okay. So, assemble ko lang siya sa aking column, no? So, yung ano pala, ito yung tsura niya, no? So, kumpara natin yung magnet ng ating Vital Pro, no? So, yung Vital Pro, ito naman, no? Yung specs niya, 260 watts, 6FE, made in Italy. 6FE 200, 260 watts, 8 ohms. So, nasa 150 RMS yung ang ano niya. Sabi ng Vital Pro, no? Okay, so magnet wise no, mas malaki talaga yung sa akin na Viper 6.5. Okay, so ayun lang naman nakita kong difference. Tapos yung voice coil niya medyo mas malaki. Ito sa 1.75 inch na voice coil. Okay, assemble natin na. Tapos sound check natin. And guys, so sa column natin, no, kailangan natin ng ating dividing network, no, para 8 ohms ang labas ng 4 natin na speaker, 6.5 inch, tsaka 8 ohms din yung para sa ating tweeter. So unahin muna natin yung ating column mid. Okay, so makita mo dito itong red, ito from line dito, ito yung galing sa ating speak on sa likod, connected doon sa in, connected dito sa in, di makita sa ating in dito. Yan. Tapos, ngayon, yung woofer out natin, ito. Yan, dito. Ang gamit ko pa lang na dividing network is Broadway 2500 Pro. Okay? Tapos, yung tweeter output niya naman, ito. Nasa baba yan. Yung T. Yan. Negative, positive. Ito yan. Okay? So, mamaya na yung tweeter. Okay, mas gusto ko itong Broadway na to brad kasi ano meron siyang protection na ilaw ito sa gilid. Yan, so yan muna ang unang masusunog bago yung tweeter mo. So since ginamit ko to, hindi ko pa ako nasusunugan ng aking tweeter, no? Okay, so anong gagawin natin sa wiring natin, no? So magko-connect tayo ng wire. Okay, dito muna tayo sa positive. Okay,
Sa positive natin, kailangan natin gumawa ng parallel line. Okay? Yung isa habaan mo, yung isa dito. So itong sa taas na positive na woofer ay nakaabang yan para sa ating dalawa sa taas. Tapos yung negative naman natin, kailangan din natin ng dalawa nakaparallel. Okay? So ito yung parallel natin, no? Kasi ang gagawin natin dito series parallel para parehas 8 ohms. Okay? So ito yung sa kanyang negative. Yung isa nakaabang sa taas, yung isa nakaabang sa dalawa sa baba. So, anong gagawin muna natin una? So, unahin muna natin yung dito. Ating taas. Okay. Malaki yung magnet na brad, ah. Mabigat din siya. Mas mabigat siya kumpara kay Vital Pro. Okay. So, unang ting gagawin brad, i-connect muna natin yung series, no? So, yung series, which is negative, tsaka positive. Okay. So, i-connect lang natin ito, tsaka ito. Hindi ko muna siya sasolda. Gagamit muna ako ng kanisyo tape. Since demo lang naman to. Gusto ko lang matesting kung gaano kalakas yung ating 6.5 inch. Okay. So gamit din tayo. So negative dito, positive dito. So kung nalilito kayo guys, no, pwede nyo i-pause. Tapos gawin nyo muna. Kasi marami nagkatanong sa akin paano ba mag-wiring ng 6.5. Ito actually kahit walang divided network pwede to eh. Gamit ka lang ng capacitor para doon sa yung Twitter. Okay. So next natin gagawin yung sa baba naman. Okay. Ayan. Okay. So align ko lang dito sa baba. Align ko lang dito sa baba. Ayan. So tulad din ng isa, no? Kailangan natin ng isa pang wire para naman sa negative, positive nitong isa. Ayan, so ito isang wire natin. Connect lang natin ulit yung negative dito. Okay. Negative dito. Tapos positive doon sa baba. Negative, positive. Paras lang din sa linya dito. Okay, so tapean ko lang ulit. Mas makapit kasi yung kinesio tape kumpara sa electrical tape, no? Okay. Okay. So natapos na natin yung ating series. Again, no, para matapos to, kailangan natin magkaroon ng series parallel sa ating mid para 8 ohms yung kalalabasan niya. Okay? So, tapos na tayo sa series. Ang gagawin naman natin, i-connect natin yung nakaparallel sa dividing network kanina. Okay? Wait lang. Connect naman natin. Okay, so, connect natin yung parallel na, ano. So, yung positive, itong positive, ito yung negative doon sa woofer na nakaparallel. So, yung negative nito, so, yung negative. Okay, ito yung positive, ito yung negative. So, yung negative, kukunik ko dito. Okay, so tape lang ulit natin. Okay, so okay na yung kanyang negative. Next naman is yung positive. Dito. So na ito, ayan. Yung positive nyo naman, yun naman yung ikakabit natin dito sa taas. Ayan, tape lang natin. Ayan, so makapit na siya. So ngayon, papasok na natin siya sa loob. So kakabit natin naman yung nilipat ko lang kasi kanina nakaarang to. Papasok ko lang dito ulit. Ayan. So okay na yung taas natin. Okay. Ayan. Lang problema natin, medyo maliit ang butas niya kumpara sa ating
speaker. So anyway, demo lang naman to, ano. Hindi naman maapektuhan yung sounds niya. Okay, so again dito, no, yung positive kanina, lagyan lang sa inyo dito, no, yung positive dito, kukonect natin sa positive dito. Okay, tipan ko lang ulit. Yan. Okay. Tanggalin ko lang ulit yung muna negative niya. Ibaba ko sa luba. Yan. Pasok natin. Okay. Ito, sakto lang yung butas. Tapos dito, yung okay, so ito yung negative kanina ng ating series. Kukonect sa positive dito. Tsaka yung negative naman nito, kukonect natin dito. Tape lang natin. Yan. So next naman natin kukonect is yung ating tweeter. Ito, yung ating Neo NCD38. Okay. So this is 80 watts RMS. So kukonect naman natin siya dito. Okay, so yung positive tsaka yung negative niya. Ayun, so connect natin guys, no? Tsaka sa sound check natin. Okay, so ganun lang paggawa ng column niya. But saka since test natin to, itong taas natin, column, gusto ko rin gamitin na rin natin yung ating Viper 12, no? So lahat ng ating speakers na gagamitin sa ating demo ng ating Blackhawk X650 ay magiging lahat with the Mechman speakers. Ma-check natin yung quality. So tingnan natin, brad, ha. So tanggalin ko lang muna tong front panel niya. Palitan natin si Juson stage ng ating Viper 12. Okay, so balikan ko kayo. Okay na mga idol, ang ating Viper 12 kasama ang ating 6.5 na Viper at saka ang NCD38 natin. So here again, no, this is 600 watts ES or 450 RMS, no? Makikita nyo naman sa video, malaki yung magnet niya sa unboxing ko. And then this one here is yung 6.5 natin, 150 watts isa. So lumalabas na 300, 600 plus 86, 80 watts yung ating column. And then ang ating Viper is 450. Sorry, yeah, 450 na. So kakonect natin siya as mono lang, no? Yung left channel sa sub, ang right channel natin nasa ating column. Okay, so unbox ko lang din yung X650 natin.